we're back here sa And the Breadwinner is Brand Media Day. Ako pa rin po si MJ Felipe, your host for tonight. Before we proceed sa ating Q&A, sa ating cast and the creators of this movie, we'd just like to acknowledge a few people na kasama natin ngayon dito sa Dolby Theater. The president of the Idea First Company, Direk Percy Intalan. Hi, Direk. Where are you? There you go. Also joining us is our VP for Corpcom dito sa ABS-CBN, Mr. K. Choa! And of course, our team ng Star Cinema. They're all here. Mico Del Rosario. Everybody's here. At syempre, ang ating mga kasamahan sa press, our vloggers. Thank you so much for joining us tonight. Okay, bati muna tayo. Quick hi and hello sa ating mga kasama. Let's start with Jumbo. Magandang gabi po sa lahat ng nandito at saka sa mga nanonood. Hello po. Jumbo is one of the writers of And the Breadwinner is. Also joining Jumbo is Daisy. Hello po, good evening po sa lahat. And of course, ang Kid Wonder ng It's Showtime, Argus. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Wow, galing naman. Ito, masarap interviewin mamaya. Mataas ang energy. Via. Para mo susundan yan. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Hello po, thank you po. Thank you, Via. Miss Malu, of course. Please greet everybody. Magandang gabi po sa ating lahat. Ay, parang alam ko yun. Parang naaalala ko yung sound na yun. Sorry, nadulas. Ay, Sorry nadulas. po, sorry. Nadulas. MC! Magandang gabi po sa lahat. Kiko Machi. Naku, mahihirapan kayo to. Iba-ibang sound, ha? Lassie! Good evening. Kokoy! Grabe naman yun. Hello po, good evening. Yeah. Ay, padelay. Gladys! Yun na nga, magandang gabi. Tsaka sa mga live streamers natin, oh, go. Ganyan ka ng ganyan, nakalaya ka na ba? Uy, kaibigan ko rin. Joke lang kayo naman. Ito naman tumang seryoso. Jong! Alam po, maganda kayo po, Jong Hilario po. Ang breadwinner ng Makati City. Oy! Of course, Direk June. Paano ka ngayon dito, Direk? Wala lang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for your gift of present. And of course, Miss Eugene Domingo. Good evening, everybody. I'm so glad to be back home here in the Dolby Yes! Theater. Thank you. Pa-sweet, madam na madam. Oh. And of course, Vice Ganda! Hi po sa mga blooms. Oh. Bini. Bini. Magandang gabi po sa inyo lahat. What's up, patlang people? Yes! Sa mga little ponies ko dyan, hello, I love you. Sa lahat ng mga timbahay na nanonood ngayon sa streaming, hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Alright. Bago tayo mag-Q&A, at malatag na natin muna yung mga characters that you portray in the movie. Argus, ano bang role mo dito? Isa po akong anak ni Tatay Biboy at ni Nanay Mayet. So that's Kami yun. Jong and Gladys. MC, Jong and MC. Why not? Pero si Jong yung tatay, ha? Hindi naman may kakaila yung mata ni Argus sa akin, di ba? Gladys, so you're the May kakala yung Yes. mata ni Argus, so nagpa-botox lang si Argus. Yeah, ako naman, tama si Mayet Salvador. So, sister-in-law ko si Vice and asawa ko si Jong as B-Boy, ang kapatid naman ni Vice dito sa movie. B-boy. Alright, Via, what's your role? Ako po si Paeng. Ayan. Paeng? Paeng ang name ko. Kaya babaihan ako. Pero doon sa palabas, ayan, of course, Paeng, pinsan at tagapangalaga kay Mom C. Mom C, Miss Malu? The accent falls on the first syllable, ma'am. Ma'am. Ako po ang ma'am ng ating breadwinner at ang iba pang mga kasama sa pamilya. Ayun. MC Lassie, anong role nyo dito? Actually, love interest po ko ni Kokoy. Ay! Charot. Alam niya? Hindi niya alam. Actually, ako po si Jovi rito at asawa Jovi? ko. Jovi ang name ko. Oy! At best friend ni Bambi at asawa ko po si MC rito. Makaasawa ka naman.
Totoo ba yun, MC? Totoo. Ako si Easy rito. Mag-partner kami rito ni Lassie. At syempre, kaibigan ni Bam. Asawa, ayaw. Ba't party baka akala magkasama kayo sa Sige, negosyo? mag-asawa kami para pwede hiwalayan. Kasi may isang eksena rito patutunayan nilang mag-asawa po sila. Yun ang aabangan nyo talaga. Pumasa sa MTRCB yun? Yes. Ay! Madilim naman daw. Nakakaloka. Kokoy, it's your role. Ako dito si Boy, isa sa mga kapatid ni Ate Bambi. Ayun. Of course, Mr. Ger? Yes, ako naman si Ate Baby, ang nakatatandang kapatid ng character ni Vice. Siya si Bambi, so abangan nyo yung dynamics ni Bambi at saka ni Baby. Sa trailer pa nga lang yung teaser trailer, parang may kakaibang dynamics na kayong dalawa di ba? Bambi, hello? Yes, ako si Bambi dito. Ako po ang breadwinner ng pamilya Salvador. Ako po ang paborito na kapatid ni Baby. Paborito niyang mahalin nung bata kami, pero paborito niya rin kaaway nung lumaki na kami. Ayan, ako ang tagapagtaguyod ng Salvador family na mahal ng nanay niyang si Mamsi. Alam mo, habang dinidescribe mo na, parang nagkakaroon na ng color yung yung dynamics yung dalawa ni Uge. Pero mula sa launch ng official poster at yung teaser trailer, eto na, ang inaabangan po ng lahat, the global premiere of the official trailer ng And the Breadwinner Is. Ready na ba kayo? Just so you know, this is the first time that we're launching it. So, sabay-sabay natin siyang papapanood. Mga kapamilya, please watch this. Ganito naman talagang buhay natin dito, di ba? Walang guarantee. Kaya ako, uwi muna ako ng Pinas. Number. Mika. Isang lolo, tulungan nyo na sa ilalim na nanganib siya! Hindi. Hindi ito yung bahay namin. Sorry ate, sanla ko yung bahay. Wala ba na nakapagsabi sa akin kung ano talaga nangyayari dito? Mayat yung huling nag-usap tayo, sabi mo may sarili na akong party. Pati ba yung hindi rin totoo? Sino ba to? Ba't may nakikikain dito? Botang sandaan, no? Adi, kaisa ka pa! Makikisayo po. Isa ka pa? Ano akala mo sa kamay ko humahaba? Ulahan! Patay na siya. Ay, Diyos ko! Mate! Ate Bambi? Hindi pa siya nakakatawid. Ay! Nagpaparamdam siya! Nakakatakot! Ay, bayan dito! Ayot! Buhay ka pa pala talaga, Che. Ibig sabihin, na 10 milyon? Saan po yung sinasabi mo? Hindi kasi ate kanina, dumaan yung agent ng life insurance mo. Oh. Bibigyan daw kami ng 10 milyon dahil patay ka na. Pwede nang mabagong buhay natin. Gagawin ko lahat para sa pamilya ko. This season of giving, give back to your family's hero. Kayo naman ang bahala. Pati yung spray ng baby. Dali! Yung baby na nakatakas sa mga responsibilidad sa pamilya, paano yun? Anong pinagpuputok ng butsi mo? Nang iniwan ko kayo at sinalo mo at naghirap ka. Mahirap sa'yo? Masyado kang mabait! Hindi naman Ano yung silbi ko pagkatapos kong maging breadwinner? Katakot yung nakinip ko. Ako to. In cinemas December 25, 2024. Grabe. Quick reactions. Anybody from the cast after seeing it? Quick reactions. Who wants? Tita Malu. Ang pangit ni Lassie dun sa... Wala pang botox. Wow, So may botox na to? Tita Malu. Ayan, oh. Yan na nga.
Saglit lang yun, ano? Pero tinamaan ako. Petas ako, magalpak din naman ako sa huli. Kasi pangit nga sila. Ako to. Who else? Sino pang gusto Gladys, reaction after Yeah, scene? mixed reaction, syempre. Patatawa. Tamang-tama, patatawanin ka. Pero, oy, may tama. Tapos biglang, akala mo, yun na, di ba papalakpak na tayo, biglang may pahabol, oy, nakakatawa na naman. So, talagang very entertaining. Sa teaser pa, trailer pa lang yun kaya sana po talaga, panoorin niyo po talagang lahat. Tumiyak si Coco. Ang ganda kasi parang bumalik lang sa akin nung panahon na nagsushoot tayo. Parang kailan lang. So, ewan ko, parang nabubuo na. Ang tagal-tagal talaga mag-December 25. Yun yung feeling talaga. Pero yun nga, no? Parang hindi mawawala yung pagkapatawa. Pero yung scene nyo pa lang na dalawa, ha? Yung tumalikod ka ulit, bigla kang humarap, sinigawan. Malala yun. Malala. Malalang malala yung scene na yun. Yung tumalak si Uge. Sobrang lala. Abangan nyo yun. Wow! Malala rin ang inabot ni Kokoy dun sa scene. Okay. Simulan natin kayo. I have the questions. Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa press na nag-submit ng inyong mga tanong. Ako na po ang magtatanong ng mga questions for our cast. Let's start off with Vice Ganda. The question is from Marinel Cruz of Inquirer. Ang tanong niya is, while breadwinners take pride in being mature and financially independent, they also carry a heavy burden psychologically. As a breadwinner yourself, have you also personally experienced mental health issues? And how did you cope with it? Hindi ako ready doon. Ano ba? Siyempre, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues as a breadwinner. As a breadwinner, imposibleng hindi. Yung pagpasan ng napakaraming problema ng mag-isa, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues. Yung pakiramdam ng pagiging yung pakiramdam ng nag-iisa kasi, yun ang pinakamahirap. Yung, di ba marami namang hindi naman mawawala ang pagsubok sa buhay araw-araw di ba? Pero marami tayong pagsubok na nalalampasan natin ng madali kasi marami tayong katuwang. Pero pag nag-iisa ka, at alam na alam mong wala kang maasahan, ang sakit nun sa ulo. Ang hirap nun matulog. Ang hirap nun mag-isip. Lalong-lalo na kung yung nararamdaman mo, hindi mo masabi at wala kang mapagsabihan at walang gustong makinig sa gusto mong sabihin. Yun ang magkokos sa'yo ng mental health issues. So yeah. How did I cope up? I underwent therapy. Actually, not underwent. I'm still undergoing therapy. Nagte-therapy ako. Nag-therapy ako noon at hanggang ngayon nagte-therapy pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko gustong hihinto. Parang ginagawa kong regular yung pagte-therapy kasi gusto kong matulungan ang sarili ko. Kasi marami pa akong gustong gawin. Katulad ng maraming breadwinners, marami pa siyang pangarap. Marami pa akong pangarap, marami pang nakapasan sa akin, marami pa akong gustong gawin. Gusto kong manatiling malusog, hindi lang ang pangangatawan ko, kundi ang kaisipan ko. Kaya nagte-therapy ako hanggang ngayon. Yun. This is something na hindi ko masyado kasi nasi-share pa. Right. Kaya nabigla ako parang, pero naisip ko parang, ano namang nakakahiya kung nagte-therapy ako. Tama. Diba? Yeah. At saka gusto ko ring malaman nyo, nagte-therapy ako. I am proud of it. At ito ay isang bagay na hindi natin dapat pinagdadalawang isipan na gawin dahil going to a therapy or seeking help sa isang psychiatrist, psychologist o sa isang professional para tulungan ka sa iyong mental health issues ay it should be just as normal as going to the dentist. Right. Diba? It should be as normal as going to the derma kung may problema ka sa skin. Yung ganon. So, yeah, yun. Para maharap ko at maalagaan ko yung aking mga pangangailangang mental, ako po ay nagte-therapy every now and then hanggang ngayon. Thank you, Vice, for sharing that. Gusto ko lang, curious na ako, sa cast natin dito, sino mga breadwinners? Akala ko sino pa yung nagte-therapy. Pwede din naman. Sino ang breadwinner sa ating cast? Uge, Tita Malu. Before, kumbaga Before, at some sa point. parents ko. yung Ako dati, pero ngayon si Sarina na ang breadwinner. Tama naman.
Akala ni Sarina, naglalaro lang siya, pero breadwinning lang yung ginagawa. Hindi na siya playing, breadwinning na yan. Si Atiuga, ikaw, no? Oo. How was it? Nung medyo bata pa ako, tapos feeling ko parang, bakit naman ako, di ba? Talagang nakakapagod at saka parang gusto mong sisihin yung, hindi na ngayon gusto mong sisihin yung pamilya mo. Ba't tayo ganito? Ba't masyado tayong dysfunctional? But syempre, sa lahat naman ng breadwinners, yun lang naman ang masasabi mo, pero hindi ka pa rin makakahindi. Talagang tutulong ka, lalo na kung sumasaya ka rin Tama. Pag nakakatulong ka iba yung feeling complete, alam mo yun? So, But just to clarify yung nag-cause ng mga mental health issues ko, hindi yung actually breadwinning na ginagawa ko sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, sobra akong blessed na hindi ako inuobliga ng pamilya ko. Ever. Yung nanay ko nagtrabaho hanggang kaya niya. Ako na yung nag-request na, Nay, tama na, ako naman. Kahit yung mga kapatid ko, hindi rin nila ako inuobliga. Marami kasi kung issues in the past na kailangan kong harapin nung bata pa ako, lalo na yung mga pinagdaanan ko nung naging artista na ako, mga pinagdadaanan ko ngayon. Yun yung mga hinaharap ko, kaya ako nagte-therapy. Hindi yung actually ang gaan ng pagiging breadwinner ko. Kasi ako yung pinakamalaki ang kinikita sa bahay namin. Ako yung pinakamalaki yung pinoprovide. Pero hindi yun obligasyon. Tama. Ginusto ko yun kasi gusto kong mag-share kasi marami akong sobra ngayon. I was about to say nga kanina, nung nagkasalta si Ate Uge, that being a breadwinner is also a gift. Diba? Na ikaw yung nabigyan ng ganong klaseng power to help your family. So hindi siya yung parang, kasi some people might think na, oy, baka burden. Hindi lahat. Yung iba naman sa kanila, it's an honor, it's a gift na makatulong ako sa pamilya. But sadly, in the Philippines, mas marami yung burdened breadwinner. That's the reality. Kaysa yung privileged breadwinner. Kaya sila breadwinner kasi, kaya kasi namin Di ba? May ganon, no? Sino pa? Who else? Lassie, yes. Yes, nagsimula akong ng pagiging breadwinner, bata pa lang ako. So, high school. Kasi nakita ko yung problema sa pamilya ko na hindi naman nila ako inubliga pero nagkusa na lang ako. Kasi alam kong kaya kong diskartehan ang lahat ng pangangailangan nila. So nagtrabaho ako, ano man yung mga naging trabaho ko, kumikita na rin ako. Hanggang sa ito na nga, naitaguyod ko na, napagtapos ko ng pag-aaral ng kapatid ko, nabigyan ko ng bahay ang pamilya ko. So nakakatuwa kasi, yung ngayon nangyayari naman sa akin ngayon, sinishare ko na yung blessing sa kanila. Galing. Congrats, Lassie, Ang ganda. Gladys? Yeah, before, nung bata pa ako, syempre yung father ko talaga ang breadwinner namin. And then, syempre hanggang sa nagsara yung company nila, tapos hardworking talaga yung father ko. Pumasok siyang taxi driver, tumira kami sa isang kwarto lang, nakitira kami sa pinsan ko, ganun yung mga time na yun. Hanggang sa nabigyan nga akong break dito sa ABS, di ba, through Mara Clara. Tapos sabi ko that time, pasok nagkasakit na yung father ko, sabi ko parang sa kanta ng SB19 talaga na ako nang bahala, yung ganun. Ganun din, voluntary, hindi nila ako inobliga, hindi ako sinabihan ng nanay ko o ng tatay ko, hindi. Ako talaga, gusto kong tumulong, masaya ako na tinutulungan yung mga magulang ko, napag-aral ko yung kapatid ko. At ngayon, I'm blessed na nandiyan na si Christopher, yung husband ko, at dalawa na kami magkatuwang na tinataguyod ang pamilya namin. Ganda. Thank you, Gladys. Thank you, everybody, for sharing that. Ang next question, Marnel, is for Eugene. What's it like being Mrs. Danilo Butoni? Are you currently in an LDR? Ang sosyal na apelido. Diba, no? What's it like being Mrs. Danilo Butoni? Gusto niya yan pag yun ang topic. Gusto niya yan. Oo, kahit sa shooting, minsan naiinip pa siya, parang kailan ba mabubuksan yung topic tungkol sa pag-asawa ko? So, ayan. Go again. Katulad din ng pagiging breadwinner at pagtulong sa pamilya, ito naman yung part na ako naman, yung masaya, kumpleto, ganon. So tama lang ang dating ng mga chapters sa buhay ko. So kung noon medyo chaotic or marami akong tanong, ngayon parang nasagot lahat ng tanong ko at parang lahat ng ginagawa ko sa trabaho, para sa pamilya ko, buong buo yung puso ko, parang sabi nga ni Vice, ang motivation lang naman talaga ng lahat ay love. So, ayun. Nahihirapan ako sagutin
Yung Mahirap ba daw yung LDR, sabi ni Marin? Tanong ni Marinel. Yes, mahirap ang LDR. Maraming... Mahirap daw kasi yung video-video lang, di ba? Nahirapan na ako, muntik na ako. Yun ang siguro kami. Ang hirap kasi magbibideo ka na, tapos magtatanggal ka pa ng bra, tapos isa lang hawak mo cellphone, yung gano'n. Nahihirapan daw siya. Diyos ko, delikado itong pagsagot na to. Oo, mahirap mag-LDR, pero kung handa naman kayo at creative kayo. Yan! Yes. Yun na lang, yun na lang, yun na lang! Creative kayo, makakarating din kayo sa finish line. Ang mga breadwinners talaga, madiskarte. Oo! Yung ibang pinakamahirap na diskartehan niya, yung paba. Thank you again. Maraming salamat.